beloved, Boss Mike Cervera. Grabe ito mga kababayan ko ha. Kawawa naman. Kawawa yung ating mga kababayan. Ano? Pasok mga kababayan. Makinig kayo ha. Eto na mga pamilya ng mga pinapatay ni Duterte. Tinatakot na para dito mistigo sa ICC. Pasok! Ano mano ng ang ilang kaanak ng mga biktima ng drug war na gusto magpunta ng The Hague, Netherlands para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Giit nila gusto silang patahimikin ng mga Duterte supporter. Nako. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kita nyo mga kababayan ko, ang mga biktima ngayon binibiktima uli. Ang mga biktima, mga kababayan, sila pa yung tinatakot. Kita nyo, kayo, ang mga Duterte ganyan sila na umabuso, sila na nang walang ya, sila pa ang malakas ang loob na manakot. Bakit? Kasi takot na takot. Hindi, no? Mga kababayan ko, pakinggan natin. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Nako, yari ka, Digong. Malamang konektado rin to doon kaysa sa pagpapapresko ni Sara na tatakbo siya. Malamang konektado rin ho ito eh. Ito hong nangyayari sa tatay niya. Ito hong napakarami na mga tao na nagpepresenta na testify o titistigo laban kay Digonyo. Nako, mga kababayan ko, yari na! Tuloy. Grabe, no? Matindi ito. Matindi. Biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay. Nako! Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters doon. Nako! Ito na nga ba sinasabi ko eh. Itong mga kulto ni Duterte. Alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome. Ang mga quote-unquote, akala nila, sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw Kakapal na mga mukha talaga ng mga hayop na yun eh. Yung sinasamba yung karton ni Duterte. Antitindi no mga kababayan Yan po yung mga ginawa na hong Diyos-Diyosan nila si Digong. Tuloy. sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na atake sa susunod na linggo kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Nako, ilang tulog na lang yan mga kababayan. Nako, ilang tulog na lang. Pakinggan nyo. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan Nako! na Yari mga kababayan, yari si Digong dito. Hindi na makakalabas to ng buhay. Di ba? Tuloy. Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato Nako! at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang napaulat na pwedeng tumestigo sa kaso ni Duterte. Nako! Sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Naku, nakaka-excite ito mga kababayan. Mas excited pa yung mga tao na malaman ang katotohanan dito kaysa sa presko ni Sara. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Alaka! Sara, delikado ka rito. Baka mamaya biglang inaaresto ka na pala. Baka mamaya mga kababayan, nakatago lang o nakahiwalay yung pangalan ni Sara Duterte, Tapos mga kababayan, bigla na lang, hinuhuli na si Sara. Nako!
Nako, yari ka, Sara. Itong weekend, pinangalanan ang Ayan walang na. kasabwat ni Duterte sa war on drugs. Yan. Bilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Ah. Bongo. Ayan, yung mga siraulo na to. Sa totoo lang bakit ko nasabi, tingnan nyo ho mga kababayan ha. Minsan ho natanong yan si Bato na ano, paano na yan ICC kung huliin ka na. Abay sabi niya, go ahead. Di ba? Oh. Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC Oh. sa bansa natin. Hindi ka daw ba nangangamba sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Oh. Hindi ka natatakot. Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on! Kita nyo mga kababayan ko, hindi daw natatakot, bring it on, pero nagtatago ngayon. Putik na yan, Bato, nakita kita sa kabuntukan nagluluto ka sa isang kaldero na maitim Yung po bang kaldero na talagang halatang pinaglulutuan ng gatong? Ganun di ba? Ngayon, paano na to? Sabi niya, pakinggan nyo. Ikaw ba, Senator, Sinungaling talaga tong si Kalbo hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Bring it on. Wala po kayo natatanggap na invitation? Wala. Hindi daw natatakot. Ay! Ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC Laka! laban sa kanila? Meron na. Iginiit ni Senator Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summons set, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state. It's an international organization. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Nako, yari kayo ngayon Sabi na nga ni Attorney Claire, di tutulong ang gobyerno para mahuli ang mga Di ba? Kung dati mga kababayan, hindi daw tutulong si Pangulong Bongbong, ngayon hindi na. Tutulong na daw! Yari kayo. Naging state practice po, naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas. Mr. Duterte sa. So walang kaso pala ron. Kaya safe na safe si General Torre, ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na ring sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Hindi po kailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, umarap sila at maging matapang. Nagbabalita na lang sa Si Attorney Claire, tuwan-tuwa ako sa mga banat. Ay, nako. Diba? Ras Felix, mga bago. Dami natin bago, baka hindi kayo nakapag-subscribe, yung mga bago dyan, mag-subscribe kayo, paano? Eto pa, mga kababayan. Sino ba yung mga maaari daw na maging saksi? Pasok! Ating Police Colonel Eto na, sigurado na. Pasok, pakinggan nyo, Testigo si dating Police Colonel Royina Garma. Testigo si dating Royina Garma na dati daw di umano na naging chika bebe rin ni Digong. Pasok. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap nitong crimes against humanity sa International Criminal Court sa The Netherlands. Kinumpirma po yan ni Justice Secretary Boying Remulla. Patay ka, Digong. Tao mo mismo ang magtuturo sa iyo ngayon. Di ba mga kababayan? Naku, yari na ito, mga kababayan ko. Sigurado. Biruin nyo dati niyang tauhan, ilalaglag si Digong. Paano na yun? Alam nga naman wala pang kredibilidad yun. Di tama nga tayo, di ba? Tama tayo at mali yung mga mangmang na DDS na katulad ni Bingot. Tuloy.
Si Garma ang nagbulgar ng umano'y ipinatupad na reward system sa kasagsagan ng madugong war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ay! Lagot! Lagot, mga kababayan. Magkikita sila. Haharap kaya si Digong? Yan ang tanong. Yan ang tanong kung haharap si Digong. Eto na, pasok! Sa pamagitan naman ng video Patay tayo! Pinagkait na naman nila, hindi daw dadalo si Digong, mga kababayan. Ito na. Hindi ho dadalo sa pamagitan naman ng video conferencing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya pong confirmation of charges hearing sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa Lunes. Ito ang sinabi ho ng lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman sa GMA Integrated News. Pero nang tanungin kung personal na dadalo ang dating Pangulo o kung iwe-waive ba ang karapatan ay tumanggi na si Kaufman na sumagot. Samantala, personal lamang dadalo sa pagdinig ang ilang kaanak na mga biktima ng madugong drug war. Mga kababayan ko, mukhang mabibitin na naman at mabibigo na naman yung mga DDS. Hindi na naman nila makikita itong Diyos-Diyosan nila. Di ba? Mga kababayan ko, ito yung Diyos-Diyosan ng mga DDS. Sige na, pasok! ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Dinig po ng Totoo yan, mga kababayan. Tingnan nyo, andali. Pakinggan nga ho natin itong tinig na to. Wait lang, Kung personal na dadalo ang dating Pangulo o kung iwe-waive ba ang karapatan ay tumanggi na si Kaufman na sumagot. Samantala, personal lamang dadalo sa pagdinig ang ilang kaanak na mga biktima ng madugong drug war. Ayan na, mga kababayan. Pakinggan nyo, nakakaawa naman ito. Bigla akong naawa dun sa kanyang pahayag. ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Dinig po ng Kita nyo, mga kababayan ko, sila pa yung sinisisi kung bakit namatay. Bakit? Dahil sa mga trolls ni Duterte. Dahil sa mga sumasamba sa mga Duterte. Dahil ang Diyos nila si Duterte. Ganon, mga kababayan, kawawa ho yung mga biktima sa totoo lang. Biruin ninyo, mga kababayan, namatayan na ho sila. Sila pa yung binubuli ng mga taga-suporta ni Digong. Saan kayo nakakita ng ganon? Di po ba, mga kababayan? Kawawa ho. Anak ng isa sa mga biktima ng madugong drug war ng nakalipas na administrasyong Duterte. Nakahanda na rin ang mga aktibidad tulad po ng pagmarcha patungo po sa ICC kasama po ang iba't ibang human rights groups. Diyan naman sa The Hague. Samantala, sinabi naman ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, na hindi pa tiyak kung maghaharap ng testigo sa confirmation of charges dahil po sa limitasyon sa oras. Kung meron man, mga tinatawag na insider witness ang prioridad na ihaharap ng ICC prosecutors. Most usually, itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC. Digong, hindi ka na makakauwi ng buhay. Malamang na malamang diyan ka na mamamaray. Sa totoo lang, si Digong diyan na ho talaga mamamatay yan. Alam ng mga Duterte yan, alam ng pamilya niyang magnanakaw. Dinig po ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, mga kapuso. Mga kababayan? So paano na ito? Mukhang bibiguin na naman yung mga DDS, Mukhang hindi naman magpapakita, Mukhang si Digong, ipagkakait na naman yung mukha, Kaya magkakasya na lang yung karton sa mga uto-utong, mga jumudiyos-diyos dito. Di ba? Ito ho yung Diyos ng mga uto-uto. Diyos ng mga mangmang. Diyos ng mga bobo. Diyos ng mga tanga.
Wala na hong iba kung hindi si Digunyo. Diba, no? Grabe, no? Tindi. Tindi talaga na itong mga DDS. Mahiya naman kayo, no? Oh, tulad na itong Jumudyos na isa, bobo. Oh, ayan na, mga kababayan ko. Ano sabi rito? Oh, sabi mga kababayan, eto, si Bingot. Putik na, mangmang na, bingot pa. Oh, aminado ang content creator na si Jack Argota na bingot. Peke ang ibinahagi niyang medical certificate ni President Bongbong Marcos. Lagot ka. Eto na. Oo. Inamin ho eh. Kita nyo inamin ho nila na peke yon. Trabaho ng mga DDS yan. Eto, maliwanag na ho Itong mga DDS, trabaho talaga nila ang mameke. Trabaho nila ang magpakalat ng mga maling impormasyon. Trabaho nila ang mameke ng kung ano-anong mga video at mahahalagang dokumento para ipalamon sa mga tatanga-tanga rin katulad nila, mga mangmang na katulad nila, mga tatanga-tanga na katulad nila. Kita nyo, mga kababayan ko? Amin eh. Dumating si Argota sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, NBI Cybercrime Division, umaga ngayong Miyerkules, February, kanina yan, kaugnay ng ipinadalang sabpina laban sa kaniya. Lagot ka. Umami si Argota sa kaniyang pagkakamali, ngunit wala umano siyang pinagsisisihan. Nagsorry na rin siya at inaming nadala lamang siya emosyon. Naniwala na kayo. Itong mga DDS, puro emosyon ang pinapagana. Totoo lahat yung sinasabi natin dito. Itong mga DDS, emosyon lahat yung pinapagana. Mahina ulo na ito, mangmang to. Bubu. Para kay Marcos, masasabi ko lang na sa kanya, pagaling ka, palakas ka, tapusin mo termino mo, huwag ka munang mamamatay. Minsan ni Argota. Kita nyo? Ay, delikado ito. Tandaan nyo mga kababayan, hindi po pwedeng gamitin ang pagiging inosente nyo sa batas para maligtas kayo sa kasalanan ninyong nagawa. At yan mga kababayan, madalas nyo nang naririnig yan. Hindi porke hindi nyo alam, hindi porke ignorante kayo, hindi porke mga mangmang kayo sa mga batas, hindi nyo alam, hindi na kayo mananagot. Nako, yari ka na. Wala pang formal na reklamo laban sa kanila, yun lang alam mo. Pero, yari ka dyan. Maniwala ka, yari ka dyan. Emosyon ng mga bobo. Nawala antok ko. Aral yan sa isang DDS. Hindi Ano ang punto ko rito, mga kababayan ko? Ito'y isang patunay na talagang ugali, talagang katangian ng mga DDS ang mameke, magpakalat ng mga peking dokumento, peking mga video para linlangin ang mga tao. Ito na napakaganda na na halimbawa. Napakaganda na halimbawa na sila talaga ang pangunahin na gumagawa ng mga peking mga balita. Peking panlilin lang sa mga kababayan natin. Sasabihin pa nila, mahal namin kayo mga kababayan ko. Bakit niloloko nyo? Diba? Ignorance of the law excuses no one. Diba mga kababayan ko? Yun. Kaya etong si Bingot, putik na yan, baka tirahin ka dyan sa bingot mo. Di ba, mga kababayan ko? At least napatunayan natin kung sino man ang gumagawa ng ka-fake newsan, sila po yun, hindi po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng mga balita na panlilin lang sa kapwa. Parang syota nyo lang, ganito, para mas maintindihan. Kayo, mga kababayan nyo, mga kababayan ko, lolokohin nyo ba yung mahal nyo? Lolokohin nyo ba yung asawa nyo?
Lulukohin nyo ba yung jowa nyo? Yung girlfriend ninyo? Boyfriend ninyo? Lulukohin nyo ba? Lilinlangin nyo ba? Kung totoong mahal nyo sila? Di ba hindi? Ganon din sa taong bayan, sa kapwa-tao. Kung mahal nyo ang kapwa ninyo, kayong mga didis, kayong mga lolo-loko, mga hinampil kayo, hindi nyo lilinlangin yung mga taga-suporta nyo. Hindi nyo lilinlangin ang mamamayang Pilipino kung talagang sila'y mahal nyo. Na sinasabi nyo lagi, kaya namin ginagawa ito kasi mahal namin ang bayan. Mahal nyo pala bayan, bakit nyo niloloko sila? Bakit nyo sila ay nililin lang sa mga peking balita? Bakit? Bakit? Yan ang iiwang kong katanungan. Kung talagang mahal ng mga DDS, kayong mga taong bayan na naniniwala sa kanila na kayo'y mga sumusubaybay, kung talagang mahal kayo ng mga ito, bakit niloloko kayo? Bakit kayo nililin lang? Bakit kayo dinadaya kung totoong mahal kayo? Ibig sabihin, hindi totoo na kayo'y mahal dahil, kita nyo naman, no, niloloko kayo. Time! Di ba? Oo, alam nyo, pagka nagmahal ka, mga kababayan, ni minsan hindi mo siya gagawan ng kahit na anong bagay na pwede niyang ikasira. Ni minsan, hindi mo siya lilinlangin. Ni minsan, hindi mo siya pagtataksilan. Ni minsan, hindi mo siya dadayain. Bagkos ang totoong pagmamahal, kahit masakit na katotohanan, dapat sinasabi yan. Huwag mo silang daanin sa matamis na kasinungalingan para sila'y matuwa sa iyo. Okay na magsabi ka ng katotohanan kahit masakit. Magiging tapat ka naman sa kanya. Di ba? Yun. Kita nyo, halos 2 oras tayong nag-live, ano? Bawi! So mga kabayan, ganito na lang at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama ngayong hating gabi. Hating gabi, no? Pero nyo, alas 12 na pala. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala na pong iba, Mike Cervera po, ang hindi kailanman magtataksil sa inyo. Ulitin ko, ang hindi kailanman magtataksil sa inyo. Magiging tapat, masaktan man kayo, basta ako, magsasabi ako ng totoo. Diba, JJ Sales? Parang si JJ Sales. Kita nyo, kahit na masakit, nasasaktan siya, na sinasabi ko, si Martin magnanakaw, yun eh. Ayoko kayong dayain eh. Hindi ko kayo dadayain. Magsasabi ako ng totoo. Diba, Marites Musni? Diba, Kataringal po? O paano? Babay na sa inyo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.